Nasa school na ang mga bagets at eto nga pala yung niluto ni Pingoy after niya maihatid yung mga bata sa school. So meron tayo ditong tapa, itlog, fried rice at tinimplahan pa nga ay ng kape. So ang agenda namin ngayong umaga habang wala ang mga bata, kailangan naming madala sa vet si Leo Cupcake. So nagtatanong, asa na si Leo Cupcake? Eto na po siya. So kailangan niya kasing pumunta sa vet ngayon. Dadalhin namin siya dahil meron siyang follow-up check. Oh, taray. Hindi kasi nung una siyang dinala ni Pingoy sa vet, ayun nga, hindi pa siya pwedeng turukan kasi masyado maliit pa daw. So, meron na nabili before si Pingoy na sabon para talaga sa aso. And ang ginamit niya nga palang tubig dito, warm water. So, nagpainit talaga muna siya ng tubig. Naghalo na rin siya yung normal na water na galing dito sa hose or sa gripo. Currently, ang pinapakain namin sa kanya, meron ako nabili sa SM Hypermarket na puppy dog food at saka gatas. Eto na nga at andito na kami sa vet. So, alam mo ba, pagka-check pa lang sa ngipin nung vet, sabi, ay, ito 6 weeks pa lang to. Kasi wala kaming idea. So, 6 weeks pa lang pala si Leo Cupcake. So, ang pwede lang daw magawa sa kanya ngayon is yung 5-in-1 na vaccine plus deworming. So, ayun na nga at may follow-up check-up din siya within 2 weeks. Dahil, napansin namin, nagkakaroon siya ng mga parang dandruff sa balat niya. So, ang sabi daw is, galis daw yun. Meron din daw pwedeng ipainom na gamot para doon nga sa galis. Isang gamutan lang daw yun para mawala na. However, since hindi daw kakayanin ni Leo Cupcake kung isasabay yung gamot na yun together with the deworming and injection. So, balik na lang daw kami after 2 Kauwi weeks. nga namin, dumiretso agad ako dito sa working area ko. Taray, may working area na. Dahil nag-unbox nga ako ng ilang mga products na kailangan kong gawa ng content and more on mga ilaw talaga ang lately pinagre-request ko, gaya na lang nito. Solar light ito. And so far, ito yung pinakamalaki solar panel na meron ako para sa mga solar lights ko. Tapos may tubo pa siyang kasama. Ang bala ko kasi, ilagay ko siya sa bakod. Inuunti-unti ko talaga na mailawan ng solar itong kabuuang bakuran para mas maliwanag kami, especially sa So, ayan, gabi. may kahabaan nga yung solar panel niya. Built-in na yan. Kumbaga, back-to-back sila nung ilaw. Tapos, maliban sa remote, meron ditong pindutan kung gusto mong imano-mano on and off yung ilaw. So, medyo may konting assembly lang na kailangan dito. Pero madali lang naman, kinaya ko ngang gawin mag-isa. So, tutusok mo lang yung screw, tapos pipihitin mo lang para mag-lock in. Lock in! So, wala naman kaming pwedeng anuhan nito, ano bang tawag nito, mapag-iskruhan na pader sa bakod. So, gagawa na lang ng paraan ni Papa. And I'm thinking dito siya sa may bandang puno ilagay. Kaso naisip ko naman, kailangan itong nasisinagan talaga ng araw, lalo na kapag daytime, para maka-charge nga siya. Alam mo ba, since medyo late upload na ito, sobrang worth it ng ilaw nito. As in, tumatagal talaga siya. Usually, nag-automatic on na ito mga alas 6. Basta pag madilim na. Tapos kahit mga alas 5 ng madaling araw, gising pa. May ilaw pa yun. As in, sobrang worth it May dumating niya. pala na taga-Prime Water, nabanggit nga niya na umiikot daw yung kontador namin. Sabi namin, wala naman pong gumagamit currently ng tubig. So, ang ginawa, sabi, patayin niyo po yung flush doon, o yung tubig doon sa flush ninyo, sa banyo. So, ayun na nga, enough muna yung flush dito, tapos chinek ulit ng taga-Prime Water yung metro doon sa labas, tapos sabi hindi na po umiikot. Ibig sabihin yung toilet nga ang sira, kaya lumaki ng husto ang aming water bill nung nakaraan. So hindi naman daw nila pwedeng i-adjust yun dahil hindi naman sa metro ang problema, kundi sa loob ng bahay. So ayun, goodbye 3K sa water bill. Alam mo, after nga nun, para nakakapraning na, lagi kong chine-check talaga yung metro namin. Buti na lang accessible siya para malaman nga namin kung nagkakaroon pa rin ng issue, and hopefully talaga yung susunod na water bill namin mas bumaba na, ha. So eto na nga pala, bumalik ulit ako sa pagtatrabaho para may pambayad ulit sa water bill. Hindi. Dahil meron nga akong iba pang mga products na gagawa ng content. Ito naman, light stick siya, LED, rechargeable, kaya matipid. Dito ko naman siya balak ilagay. Kasi simula nung wala na nga natutulog dito sa aming sala, as in, completely off lang yung ilaw dito. Paggabi lang naman. Kasi kapag umaga, sobrang liwanag naman talaga dito sa loob ng bahay. Meron pa akong ibang mga products na in-unbox. And eto nga pala, akala ko, ito yung ilaw pa. Isa pang ilaw. Yun pala, table siya na, basta
i-unbox ko na lang to or i-assemble ko na lang siya next time. Kasi meron din akong hinahabol pa na content na kailangan gawin agad-agad. So, next time ko na i-assemble yun. Pero ito kasi yung sinasabi ko, di ba? More on pailaw talaga yung mga pinagre-request ko lately. Ito yung napili ko para dito sa table ko, sa working area. Dahil napakanipis lang niya, minimalist lang ang atake. And nabibigay niya talaga yung ilaw na kailangan ko. Kasi may mga times na gabi ko trip mag-unboxing o kaya mag-film ng content ng mga product na natatanggap ko. So gusto ko, meron pa ring maayos na ilaw dito nga sa mismong table ko. So ganyan siya. I think meron ding color white nito and very adjustable talaga yung angle ng ilaw nito. Napaka worth it niya, as in, promise. So kung meron din kayong mga office setup sa bahay ninyo, work from home, kailangan nyo ng extra ilaw sa work table ninyo, working area, try nyo to. Promise, tricolor pa siya. Ang ganda. Ang ganda talaga niya. So, kailangan mo lang siyang isaksak. Kaso wala namang malapit na port dito sa pwesto na ito. So, sinasaksak ko lang siya sa power bank. So, meron lang ako nakareserba na power bank para dito. Para anytime na kailangan ko ng ilaw, hindi ko na kailangan gumamit pa ng extension cord or whatever. Pasensya nyo na nga pala. Medyo bulol-bulol pa ako magsalita. Madaling araw ko kasi bina-voice over to. Kakagising ko lang talaga. Ang nangyari kasi nag-edit ako kagabi. Hindi ko pa natapos. Sabi ko, antok na ako. Bukas na lang ako mag-voice over pag gising ko. So, ayan, medyo sabaw pa talaga ang Mima Bells. Alam mo, nakakatuwa talaga yung small progress nitong working area ko. Kasi ako nagagandahan na ako sa kanya, ganyan pa lang ha. So, ayan nga si Kowa. Inumpisahan na nga ang mag-drawing ulit. Who is this, Bakowa? Mommy. Where's Mommy? And then, who's the next one? Daddy. And then, this one is? And the other one? Ganyan mukha ni Pinky. Thank you, Kawa. Galing-galing mag-drawing. Feeling ko talaga na influensyahan ni si Kowa pagdating sa pagdo-drawing. Well, nakakatawa. And eto naman pala, para to kay Pingoy. Actually, merong option nito na pumili ng size ko. Pero naisip ko, mas better na yung piliin ko kay Pingoy kasi ang tagal na nung huli siyang nagkaroon ng tsinelas na panglabas niya. Maganda to dahil closed toes nga siya. So, magagamit niya kapag nagmumotor. Kasi usually talaga kapag nagmumotor nga kami, lalo na kapag mainit. Nag-iiba talaga yung kulay ng balat namin sa paa. So, ayan, pinatry ko na nga agad kay Pingoy para malaman din namin kung madulas ba siya kapag sinuot sa tiles, kung magaan ba. And so far, comfy, lightweight, hindi madulas sa tiles yung feedback ni Pingoy. Even ako, tinry ko rin siya and worth it nga. Ang ganda. O, diba? Marami pang ibang colors. Pag galing naman sa school yung mga bata, lalo na itong si Pinky, talagang bihira yan magstay ng matagal sa loob ng bahay. Madalas andito yan sila ni Kowa. Hinahayaan lang namin silang mag-ikot-ikot dito, mamitas ng kung ano-ano meron nakakatuwa rin kasi less bantayan na talaga na tipong kahit nasa loob kami ng bahay, carry lang, hindi naman talaga sila nakakalabas ng gate. Alam din naman nila. Tapos nga pala, diba nung kailan na umuulan, nagtanggal ako ng mga damo dyan. Alam mo, ang tagal kong nagdamo. Halos kakaunti lang yun nabawas. Tapos mga 4 or 5 days yatang nanakit yung braso ko. Sabi ko, sige, doon na lang tayo sa contact ng landlady ko na grass cutter. So, ayun, hindi pa kasi available agad-agad. Mag-aantay pa kami kung kailan siya bakante para mapuntahan nga ito at malinis nga yung mga damo sa paligid. So, gabi na nga pala nito, dito na ipwesto ni Papa itong solar light naming bago. Nung time na to, hindi pa talaga namin alam kung tatagal ba talaga yung ilaw nito. And so far, dahil nga late upload na to, ilang gabi na namin ginagamit yan, tumatagal po talaga hanggang kinaumagahan yung ilaw. Bago pa man di kami matulog, pinaliguan ko na yung mga bata ng katawan. Lalo na syempre naglalaro sa mga damo-damo, diba? So, naligo na rin ako at tinesting ko na nga itong pailaw na idinagdag ko dito sa may arko na ito. Isa-set up ko lang siya na automatic sensor. So, iilaw lang siya kapag may gumalaw. So, pwede namang i-dim, pwedeng itodo yung brightness niya. So, ayun lang naman ang mga ganap lately sa buhay na Momshi. Thank you guys for watching!